before, pero it didn't feel like it fit the composition of Aurora laban sa Pagas EP, Bren. And this is the draft of game number 2. Aurora MLBB takes the blue side, which means that they get to get the first pick here in game number 2. It's funny because Benedetta's technically an assassin, so technically pasok naman siya sa criteria right now with really fast farming heroes right in the meta. But yeah, you're right. I feel like the presence of that hero specifically has had a hard time shining, especially with that obvious book pick. Yeah. Open na naman yung Zask. Open na naman yung Zask ni Yue dito. And they are still gonna take it here for Aurora, Pagas EP, Bren. Walang Roger, pero may Harith. Yes. Si Super Marco and also Ruby. Yung Ruby. Oh, Edith, actually. Yeah, Edith. Maybe even Harith. There you go. So nakuha nila both. Actually, you wouldn't want to pass off on the opportunity to get the Edith thing kasi medyo masakit sa ulo mag-Harith kapag nasa kabila yung Edith. Babalibag kanya 24/7. Pero still, for Aurora, nandiyan pa rin naman yung mga Arlot. Nandiyan din naman yung Claude ni Domeng. Actually, nami-miss ko yung Claude ni Domeng, no? It's a good matchup, I would say, against the Harith. Hindi naman lane to lane, pero yung macro-wise lang. Pagdating mo ng late game, medyo untouchable ka. Even though mataas ang damage output ni Harith, pero ang kinagandaan kasi ng Claude is, pwede mo naman piliin yung mga teamfight. Pag nakakita mo ng Summon Force, labas ka na. Yeah, and yun nga din yung goal no, for both of those kinds of gold laners ay mag-dish out lang ng damage. But speaking of space, how else can you make space than to pick a Moskov na malakas mag-split push? Yeah, literal, fly through space, lipad-lipad, here and there, go for different parts of the map, get that gold, and then go back. And once more, itong Hayabusa na to, I feel like this would have been a great pick as well earlier. And I feel like I'm excited to see Demon Kite play this. Yeah, binabakita natin to dito. Feeling ko, andyan yung Aurora, Louis, Few. Pwede rin naman mag-Valentina. Pwede. Nakita natin yung match ilang beses. Pero, ayan, Nolan actually yung kinuha nila dito laban sa Hayabusa. Pero interesting, usually nakikita natin yung Hayabusa, yung pinipick into Nolan. Kasi kaya ng Hayabusa i-match yung Nolan kapag nagkakaroon na, yung usual na nakikita natin yung jungler na nagpupunta ng X-Plane, for the split, and of course yung farm. But again, Pagas AP friends, pinili nila yung Nolan into this Hayabusa. And I do get the idea kasi at this point, seeing these 3 picks, mas malakas early game ng Pagas AP friend definitely. So expect for an early group up mula sa Beast. And most likely, makakita din tayo dito ng XP from Flap na gusto sumama. I'm actually looking forward to an unexpected glue pick mula dito sa Pagas AP friend. Unexpected. Well, at this point, you know what? I like what Pagas AP is doing na. They're not overthinking the draft, right? I feel like these are heroes na paulit-ulit medyo recycled at the same time. Very, very powerful. And it's easy to insta-lock these heroes, to be honest. And I like that what Pagas AP is doing in this specific scenario. Yeah, interestingly enough, similar yung nagiging drafting pattern dito ng Falcons AP Bren. Pagpunta ng second phase ng draft, most likely si Renny J talaga yung unang pinupuruhan because of the Stygrill ban. And we all know just how capable Renny J is if gagamitin niya tong hero na to. Basically, hit the hitman. Kumbaga, wag mo siyang hayaan na makapag-setup for Aurora. And I feel like a Grok ban is gonna follow suit unless gustong kunin to ng Falcons AP Bren. But again, naban na yung Valentina dito sa side ng Aurora. They're expecting na kukunin to ni View on the second phase. Pero marami pa rin namang available. Nandiyan pa rin naman yung Lilia, Aurora, or yung Louis. Talagang si Renny J. Nako. Yung binabanatan dito ng Falcons AP Bren. Ang tanong ko dito, anong tawag mo sa nag-hit sa Hitman? Ano? Hindi, tanong yun. Akala ko may pick-up line. Meron akong kasamang joke makakancel ako eh. Hindi, Mamaya na lang, sa atin na lang. Ipan muna mang penalty. Press 1 kung gusto nyo rin marinig. Joke lang. PM niya yung page ni Midnight. PM niya yung page niya, ba't yung page ko. Pero heading into the second phase, medyo mataas yung capability ng Falcons AP friend na makakuha ng hero na hindi kaya shotgun ng Aurora. Number 1, nandiyan yung Hylos. Nandiyan pa yung kabayo, guys. Reminder lang. Nandiyan yung kabayo na pwede gamitin ni Flap TZ. Meron pa rin namang glue, tinanggal na yung full views, or yung favorite nila, Yuzong, di ba? Effective pa rin naman yung Yuzong or yung Terizla. Comfort lang and signature to ng Falcons AP friends, so there is a high chance na kunin nila yung Yuzong / Terizla. And Hylos na nga yung kinuha. Yan na nga. It's actually pretty easy kasi, number one of the priorities of Falcons AP Bren here is to hunt down the Moskov, which Domeng proved earlier that it's going to be so hard to hunt him down even with heroes like the Johan, right? And number 2, you also have to create a good front line para maprotektahan Super Marco, keep him bulletproof. Gusto ko lang sabihin yung heroes ng Falcons AP friend, blue and yellow. Oh! Diba? Machi-machi sila. Why? Ano to? Super family. Hindi, ano pala? Onyx. Magkakapamilya nga. Iba. Onyx pala. Puti yung mga damit eh. Ito yung tinatawag The Hive. The Hive. Diba? The Hive. Yellow. Well, purple din naman actually yung Aurora, di ba? The new ube. Yes. And alam mo though, interestingly enough, sa entirety ng MPL Philippines so far, week 2 weeks in, Hylos has only lost 2 games sa mga times na na-pick siya. Out So of definitely, 5 games? 5 or 6 games. Yeah. Ang taas ng win rate ng Hylos right now. Okay, here on a few. Andiyan pa rin yung Louis. Andiyan pa rin naman yung Aurora. Aurora does look good here, knowing na kulay blue din siya.
And Yun pa rin naging basis. Ganda ng analysis eh, no? Tsaka Aurora against Aurora. Tama! Eh, Tama! Ang galing mo! Ang galing mo! Why not use Aurora versus Aurora? Ay, hindi. Fairness. Sabi ni Pew, I break the cycle. Oo. Saka favorite thing is ito ng Falcons AP brand. Again, ang signature ng Falcons AP brand is comfort. And kung ano yung tingin nilang gagana sa composition in terms of team fight, objective wise, yung talaga pipiliin nila. And knowing na medyo team fight heavy and gusto mag-engage ang Aurora, ang ganda nga naman sagot nung Paramis. Imagine mo yung kabayo na ka-Netherrealm. Naku! Imagine mo, unkillable hero layered with another way to May shield revitalize him. pa. Grabe talaga. Yun nga, revitalize pa. Yeah, and alam mo, napag-usapan namin nila Midnight and Rockhart here sa panel how ultimately we would like to say na si Fasters, take it away. Matapos ang bakbakan ng Game 1 ay makikita na natin kung paano nga ba magpapatuloy ang kwento ng Aurora laban sa Falcons Welcome AP to Plan. Mobile Muli kami ang Legends. inyong casters, Umi at Burrito. Men, ano bang inaabangan natin dito ngayon in the early parts of the game? Ako yung parehas brusco yung Grok at saka itong Hylos. Kasi dito talaga nakabaling yung tingin ko Kasi hindi natin madalas nakikita na magkasama ito or magkalaban ito at magkaharap sa isang game. At nakikita natin yung flexibility ng dalawang roamers na to. At saka ang inaabangan ko dito yung prolonged team fight ng Falcons AP Bren. Pero mo may harit ka na nga. Meron ka pang Hylos na naka-revitalize plus na Nako. Paramis. Kung naalala ko, no, I think it was Minana Evos last season na talagang naglalaro ng mga Paramis plus the Florian yung may mga ganong klaseng heal. Kaya naman excited ako makita kung paano nga ba gagamitin to ng Falcons AP Bren. Kontra sa isang lineup na mukhang gustong tumifite ng ulit-ulit. Oo nga no, majority ng mga heroes from Aurora ay may mga setup din talaga at saka stun. And gusto ko tawa kasi feeling ko matagal na nanggigigil si Demon kahit gumamit talaga ng Hayabusa. Hindi lang siya nabibigyan ng pagkakataon. And ngayon na alam na naman natin na nagkaroon din naman ng mga mga adjustment para dito sa Hayabusa, especially yung kakayahan niya mag-retry kapag naka-shadow kill. Oo, yun talaga yung Diba? nagbigay sa kanya ng place sa mete. Yung di mo na siya masyadong giliga pero Romer-retry ka pa rin. Oo. At saka bukod dyan ay pinabilis din ang kanyang wave clear dahil na rin sa buffs na mga natanggap niya sa kanyang Shuriken. Yup. Kumbaga dati ay I think negative may plus 30 na pala yung damage overall in the patches, but still again a very balanced lineup in terms of team fighting para sa Aurora at may side lane presence pa rin naman sila. Ang gusto ko talagang makita is yung pagbago nila ng pace kasi kanina parang medyo mabagal. Ayun nga, napansin ko rin yung bagel na yun. Ay, wait lang, Demon, kahit ikan pang makuha. Pero nasecure ito ng Falcons AP Bren. Pero again, kung titingnan natin, Aurora, nag-ready rin sila doon sa lagkit na dala-dala ng Falcons AP Bren. Kasi yun, di ba, yung Zaman Force, yung Glorious Pathway, manalagkit yan So, apat sa kanila ay naka-flicker para lang talaga maiwasan. Imagine mo si Doming, may dash na yan, tapos nagkukuha mo ng flicker, di ba? Para lang makasigurado kasi iba din kasing zone control na meron ng Falcons AP Bren. Kapag nilapagan nila ng Glorious Pathway at sinabayan na rin ng ganitong Zaman Force, kailangan mong respetuhin, kailangan mong mag-reposition at napakagandang pag-block dito kay Rene J. Munti ka na si Doming doon kung hindi niya minatahan si Kyle TZ. No, kailangan nila mag-ingat dito. May pinaplano rin ata doon sa may top lane. Pero matagumpay na makiklear ito ng Roras. 70 seconds pa naman. Mahaba pa to para sa second turtle. Pero makikita natin yung pag-control ng Falcons AP Bren. And ito talaga yung na nakikita natin. Even sa mga past tournaments na nadaanan ng Falcons AP Bren, dito talaga sila magaling no? Oo, yung kumbaga kaya nilang pumwersa ng mga magagandang laban in the early game. And even using a sustain type lineup, kita mo na parang gigil pa rin silang maghanap ng mga laban. And for Aurora, no, I would have to say na maganda pa rin naman yung pag-block nila ng mga attempts ng Falcons AP Bren, but they also have to have their own attempts. Kailangan sila din gumawa ng play. Oo, naalala ko talaga no, para dito sa Aurora. Pero wait lang, kami nag-commit. Dito sa may bottom lane, nagamit na rin yung Primal Wrath and First Blood. Kaso pala ng Falcons AP Bren ngayon, nababawi nga ba ang Aurora? Nailapag na rin yung Glorious Pathway, makakataka si Oge. Grabe, Diyos ko. napakakuna talaga. Diyos Nakapaya ko, may Lord. tot, nakabawi pa. Demon Kite will go down. Pero nalaban dito ng Falcons AP Bren. Atasan muna sila, nagamit na yung mga spells. Nagamit na yung mga ultimates. Pero may harang, napilitan ka agad mag-Nether Realm. Pero si Doming, naku po, makakatakas din siya sa kamay ni Super Marco. 2 for none. Oh my Palitan God. yun. Revitalize is real. Biruin mo, kinakarne ka na ng tatlo pero tumataas pa yung buhay mo. Gusto ko rin lang malaman no, mamaya pa nag-item check tayo kung may elegant gem ba Oo si nga. Ogwin. Ayun Kasi na. yun na tayo nagbabalik ng buhay. Meron ba? Ay, meron na. Meron nga. Yun kasi yung bago para lang sa mga hindi nakakaalam. Yan. Yung elegant gem ngayon guys, pag bumaba yung HP mo, around 40% ay bumabalik yung HP mo. Kumbaga bigla ka nagkaka-heal. May ticks. May ticks. Oo. Kapag sinabay mo dun sa Revitalize, para ka nang naka-estes dun par. Imaginein mo yun, di ba? Tapos, alam naman natin yung Revitalize, nabibit-bit din yan, di ba? So, parang
dito sa composition ng Falcons AP Bren, medyo astronaut gaming kapag naapakan ka dito ni Ogwin di ba? Oo. And so far, Falcons AP Bren kontrolado ang facing. Nice touch muna kay Edward, pero 2v1 pa rin ang kanyang pinasok. Pero masyado ng Makunachi ang isang Tirizda at this part of the game. Oh, tsaka ang aga din ng switching dito ng Rora at ng Falcons AP Bren. Nakita kasi nila na hindi pwedeng malugi si Doming, hindi pwedeng laging nadadalawan si Doming. So switch sila, at least kalaban mo si Flava dito, hindi naman full on action yung hero na to. Depende na lang kapag meron siyang mga kasama. Pero so far so good para dito sa Falcons AP Bren, and Rora muli ang naghahabol. Oo, kailangan talaga nilang makahanap ng isang winning team fight para sa kanila. Rene J, not really forced to use anything. Parang minandohan lamang si Flap TZ. Kumbaga, ayan na nga, napakita na lang niya. Diba? Rumenetri na lang dito. Recall. Ngayon, Ogwen ay nakasilip na rin. Alam mo yung pagka nakikita mo kasi yung presensya ng isang kabayo, parang ang hirap mag-extend no? Kasi any moment, paglatag ng Glory Spottoy, may lagkit ka na madadaanan. And hindi rin biro yung ano ba yung ring of order? Oo, yung ring of order, tsaka yung ring of punishment, kung ano man yun. Pero grabe, pagka malapit ka kasi dyan, habang tumatagal, palagkit ng palagkit. Kumbaga, parang sabihin natin magpapasko na, tapos nag-shopping ka sa Divisoria. Yung mga tatlong oras ka na nandun, sobrang lagkit mo na. Oo nga. Parang based on experience. Wait lang. Napa-penalty zone dito si Edward. Pero hindi niya tinamaan si Super Marco. 10 seconds para sa ikalawang. Actually, tama, ikatlo. Oo. Ikatlong pagong ng laban na ito. Falcons AP Bren. Nakaabati na naman. Last turtle of the game na nga, Aurora mukhang susubok lumaban ngayon, pero napakaganda ng pagpwesto dito ni Ogre, pati na rin ni Flap. Kaya naman sa kanila pa rin magpupunta ang pinakauling pagong ng larong ito. Ang sagot ng Aurora ay makakakuha sila ng isang turret sa baba. Yeah, at least may trade na sila na nagawa doon. Yung Torre na yan, hindi naman natutubo muli yan Pero ngayon na ay mabilis din na nakuha yung Torre dun sa may bandang itaas. Gitna na lang ang nagiging target nila, pero shadow kill nakuha din. Dito ni Flap TZ, imagine mo yun sinalo niya yung shadow kill. Pero parang wala lang, parang pinagpak lang niya yung damit niya. Oo, kumbaga, hindi naman sa zero damage, pero kiniliti lang. Kiniliti. And this is the power of the Edith, no? And I'm sure na may armor na tong si Flap TZ at this point, considering that most of the damage na nanggagaling dito sa side ng Rora ay physical, maliban na lamang kay Yue, no? Pati yung crack, physical damage yan. Kaya sulit na sulit ang armor, pero si Yue, off-cam kill. Sa sobrang bilis ni Kyle TZ, nahirapan na tayo sumunod. Grabe, pinuwersa dito. And again, ang laki ng impact talaga ng Glory's Pathway, no? Bukod dun sa additional na movement speed na meron kayo, may regeneration din yung pag nasa loob eh. Oo. So talagang double purpose ito para sa Falcons AP Bren. And kahit maglagay pa sila ng mga barikada dun sa harapan, tatawiran lagi ng Falcons AP Bren. Kumbaga susuruhin lang nila di ba? Oo. Tsaka kung hindi man natatawiran, maghihintay na lang na mawala ang Mawala. toll gate. Alam mo naman, kung si Flap TZ ka, pwede mong tanggihin. And looking at the items, no? Saktong-sakto nga yung mga nabanggit natin kanina. Meron siyang armored, dominance ice, able to limit the healing na manggagaling sa Rora. At pati na rin of course yung Thunderbelt na alam natin pag umabot ng late game, napakasulit ang sakit. Napashadow kill na kaagad. Makakatakas pa si Demon Kyle. Pabalik na nga lang siya. At sinubukan din niya namang umalis doon, pero magiging successful ang pag-takedown ng Falcons AP Bren. Wait lang, hindi pa rin pala tapos dito. May one shot na nagamit dito na penalty zone. Pero si Flap TZ ay mapapatumba ng Rora. Pero nandito na rin si Few, even Ogoy, na ilapag in Zaman Force. Pero lalayuan lang nila yung Dominator's Descent. I think that is a good trade para sa Rora. Namatay man ang kanilang jungler. Wala naman ang popronta para sa side ng Falcons AP Bren. Kaya naman parehas hindi makakalord ng safe ang Rora at Falcons AP Bren. And at this point, kaya pa namang lumaban ng Aurora in a full-scale team fight. Pero kailangan mapitas agad nila either the Nolan or the Harith. And medyo mahirap kasi naka-purify din si Idol. Oo nga, no? Ang dami mong heal, may mga Purify, Super Marco, and Few. So, parang ang napaghanda talaga ng Falcons AP Bren dito na makikita mo, even the spells ay pumapabor talaga sa kanila. Edward ay nakaabang din. Nandun yung Earth Shatter. Huwag kayong buhay ng Lord. Ilalagay yung Jackal Force. Pero ngayon, Shadow Kill gagamitin na rin lang. Habang nabitawan na rin yung Netherrealm. Ay! Sa buhay ng Lord. Sino makakuha nito? Demon kahit ang magwawagi. Atos mo dito ang Rorite. Ilalaban na ni Domeng. Demon kahit mamamatay. Pero buhay pa rin itong si Domeng. At nagwagi doon ang Rora. Good trade yun para sa Rora. 1-for-1 na nga lamang ang nakita natin sa kill. Sila pa ang nanalo sa retry battle. Kaya naman makikita natin ngayon na Rora naman ang susubok mag-push. Hindi sila pwede magkamali dito para kasi lamang pa rin ang Falcons AP Bren in terms of gold. Yeah. Pero pwede nilang ibawi yan kapag nilaro nila ng tama to. Yun nga. Tsaka yung the fact na yan, yung hahawakan mo lang yung Lord na ganyan, yung i-block mo lang yung Lord, mapapabagal ni Rene J yung pag-andar ng Lord. And alam naman natin, habang bumabagal yan, may nagre-respawn na mga minions
minions na mega minions yan, ha? Kumbaga pinapasulit niya yung Lord. Sinusulit. Kumbaga kung gusto mo talagang pasulitin to, pag nanalo yung Aurora, may game 3 pa. Tama, di ba? Yun ang sulit para sa mga bumili ng ticket dito sa MPL Arena ngayon. No? At mukhang susubukan ng i-clear agad. That's 1 third down. At mukhang susunod na rin dito ang mid lane. Sumasakit na rin si Demon Knight. Nararamdaman na, pero isusuko nila yung Torre dun sa may bandang gitna. Habang inalaban, one charge, gamit nila rin, flat easy, pupunti rin nila, pero gamit nila rin. Habang inalaban dito ang Aurora dun yung penalty zone. Pero ibigay din ang Falcons sa Heavy Bread na kanilang gusto. Binibili yung Ayun triple. na. Si Yumi ngayon nagtutumba. Tatlo mamamatay para sa Aurora. Atras muna dito si Demon Kite. Napakasak talaga ng edit kapag full charge passive at nakapag primal wrath ay kahit sinong ituro niya ay mapapagiling-giling ka na lang sa sakit. Grabe yun. Again, ang gusto dito ng Aurora ay ilaban kasi may mga na-expend na ng ultimates eh. Sakto yung penalty zone pero pambasag lang kasi ng Netherrealm doon. Oh. And ang Ayan na. nagkataon lang talaga na pumasok na si, nagamit na ni Flap TC yung kanyang primal rat. And kumikidlat-kidlat yun eh. Dumidikit-dikit sa ibang tao yun eh. Diba? Parang ito yung tinatawag natin chain lightning. Nachi-chain. Tapos mapapasayaw ka sa sakit. Hindi lamang biro yun dahil ang damage talaga ng edit ay based on max percentage health. So ibig sabihin nun, yung kada banat niya sa'yo, kung makunat ka pa, masakit yan par. Oo nga, akala ko magtanim lang ang D-Biro, yung damage din pala. Dito ng Falcons, si AB Bren. Napawisher na rin kagad si Renny J. So may mga ultimates na nagagamit dito at makikita natin. Pinangahawakan na ng Falcons si AB Bren yung control nila dito sa mapa. Kamunti ka na nga, no? Kanina hawak na ng Aurora Lord after a great Lord Steam. This time around, mukhang hawak na naman ng Falcons Safety Bren ang larong ito dahil sa napakagandang team fighting na meron sila. Ang hirap din kasi palang labanan ng Falcons Safety Bren sa mga masisikip na lugar. Kasi dikit-dikit, gusto nga nila yun yung dikit-dikit sila. Oo, yung only ring of punishment lang dito si Ogwen. And hindi rin talaga, sabihin natin na hindi rin kakayanin ng mga players dito ng Aurora na saluhin at damahin yung mga aura na nanggagaling dito kay Ogwen. And sisimula na rin ang pag-control ng Aurora at Falcons Safety Brand dito sa Lord na ito. Maganda yung pambigla ng ng Aurora. They have the Renegade ulti pero mukhang mauuna mag-engage si Fla. Naku po, uunahan nga ba nila si Edward dito ngayon? Madinig ka daw ata si Black Easy, nag-update Dominic si Zed habang si Renegade mamamatay ng Tony Spears Destruction. Sasama na nga ba dito si Dominic pero dalawa ang mamamatay dito sa Aurora. Doon sa may bandang ibaba pala, may ginagawa din si Doming ha? Oo, pero mukhang nahanap nila si... Oy! Natusok! Ay! Natusok si Demon Kite! Natuhog, ladies and gentlemen. Akala natin, ligtas si Demon Kite, pero hindi pala. Men, kahit gaano kabilis yung anino, hindi kasi naiiwasan yung tusok eh. Natuhog, men. Again, Falcons CB Brand, 6.6k to. Pwede nilang puwersa yung Torre dito sa may bandang gitna. May kasama pa silang Lord na mabubuhay. Oo. Ang Luminous Lord na to, no? Nako. Ito yung bumibira sa torre. Bibira na yan, men. Ito yung pagka nakita yung torre, automatic bira. Kaya naman hihintayin natin kung paano nga ba ito dedepensa ng Aurora. They do have some sort of wave clear dito kay Yue, pati na rin kay Doming. Pero ang importante, ang mahirap pala dito sa Aurora ay kung yung pang wave clear nila, yun din kasi yung pang damage nila ng Clash. Ay, oo nga, no? Parang hati ngayon ang Aurora kung ano ang uunahin nila. Again, nag-decision sila dito na i-clear na muna yung mga nauunang wave ng minions. Pero kasi mega minions ito eh. Kailangan nilang maging mindful kung saan at paano ko kontrolin. Pero speaking of control yung equilibrium ng minion, pumapabor talaga sa Falcons. Oo, nakitang-kita talaga kung paano ito sinetat ng Falcons AP Bren. Napakaganda ng flow. Impossible defense na naman ba ang ating makikita rin ni Jay? Oo, matutunaw nga kagad pero nagamit yung Shadow Kill. Even the Netherrealm, may mga expended na ultis dito. Even the Glorious Pathway na bitawan na rin para lang masecure na mabasag ito rin dito sa may bandang itaas ngayon. Transition doon sa may bottom lane. Itong si Kyle TZ. Pero aatras muna ang Falcons. Alam nila yung kakayahan ng Aurora dito na bumalik. Maganda. And I'm happy to see na nirespeto ng Falcons AP Bren ang defensive capabilities ng Aurora. Pero mukhang hindi pa tapos ang kanilang pagpasok dito dahil napakasakit pa rin ng damage. Here comes the Summon Force. Umulti! Super Marco na palayo naman. Okay, nagamit na rin yung Revitalize doon para lang iligtas itong si Flap TZ. Pero may buhay pa rin na nakikita ang Aurora dito. Mahaba pa to ha. Kung pag-uusap, wait lang ha. Kasi may ibit ata dito si Kyle TZ. Nakabili kagad dito ng Immortality na pag-ignore spot. Pero mamatay si Demon Kite. Habang si Renny J umundog lang. Pero wala siyang tatamaan doon. And now with a 4v5 scenario, aabot naman sa Lord si Kyle TC. Makikita Super Marco! Ang kapatid ni Super Marco dito. Now yung bullet proof.
Kahit bulletproof ka ba, patutumbahin ka namin si Pew dito ay umaatras na nga rin lang. Buti na lang si Doming nakapigil din. Ang sakit na rin damage dito si Keyword kukunawin. Wala dito kay Doming. Habang ang kukunan ng Rora ay ready na talagang lumaban. Doming din set from a Yue. At hindi na nila pinapabagsak yung Torre dito. Okay, 5v3 scenario. Oh, no. Susubukan nga ba ng Rora tapusin ito? Mukhang hindi na muna. But that is a massive gold swing. Kanina, 8,000 ang lamang ng Falcons AP Bren. At ngayon, 3,000 na lang. Yeah, pinag-uusapan natin kanina kung ano nga ba ang win condition ng Rora. Lagi yang nakahawak at nakatalaga para kay Doming na pinag-uusapan natin na next standard Oo. dito sa laban na ito. Actually, even sa mga gold laners. Kasi syempre gusto niya rin na napag-uusapan at nasasama siya pagka dinidiscuss ang mga magagaling na gold laners. Kasama kasi dapat sa listahan si Doming Min. Oo. Isa sa mga pinakamalakas na gold laner pero ngayon reset ang Lord. Half HP, tatawagin ulit ni Few. At mukhang titingin na muna kay Edward. Sa mga pogi talaga lumilingon. Dito si Lord. Okay, napapalingon talaga. 12K ha. Pwede ata mag-gumit dito ang Falcons AP Friend. Habang nandun yung one shot, Carl DC ang magwawagi sa Lord fight na yun. Habang si Edward dito napagamit na rin ng Winter Crown. Atras muna si Demon Kite. Uy, nabababa ng buhay dito ng mga members ng Rora. Bagsak si Edward. 4v5 ang laban na ito. Sino Okay. ata magiging puti rin nila? 4v1. Kakayanin ba ni Owen? Oh, no. Kaya napatalsik. Nagamit na rin yung Winter Wind of Nature at mamamatay si Doming. Walang malakas sa apat, Oo. men. 3-9 na talaga yung best. Yun na siguro yung pinakamatagal na pwede mo talaga mag-last sa harapan ng apat na yun. Pero ngayon, 3 ang magde-defensa para sa Rora. Oh, no. Meanwhile, 5 ang magpupush sa Falcons AP Bren at kasama pa nila yung 16-minute core doon sa may bandang itaas. Okay, 9 seconds para kay Edward. Aabot si Edward dito pero si Doming hindi. Andun na rin yung Lord sa may bandang itaas. Bumabagsak nila yung Torre sa gitna. Nigamit na rin yung Glory Spotter ngayon. Si Super Marco ay nailatag na yung kanyang Examine Force. Kasabay pa nga dito ng Netherrealm. Nandun yung penalty zone. Pero ang Falcons AP Bren, napakaraming minions. Kasama pa ang Lord. At sila magwawagi sa serye na ito.